Okay, magandang araw mga kababayan and welcome back to my YouTube channel, Pinoy Vlogger PH. Yan ang vlogger na walang kakwenta-kwenta, nagdadala ng fake news. Ngayon mga kababayan, mag-reaction lang tayo kasi matagal-tagal natin inaabangan to kagahapon pa. So, yung issue dito patungkol kay Tantoco, na involved itong ating First Lady. At kagahapon pa tayo inaabangan para magsalita itong si Auntie Claire. Pero nanahimik nga. Ngayon nga ay nagsalita na si Auntie Claire at nagbigay na siya ng pahayag patungkol nga sa mga pangyayari tungkol dito kay Paulo Tantoco at yun nga ay involved nga dito sa pagkamatay itong sa ating First Lady dito sa Beverly Hills. Ay, pakinggan po natin itong si Auntie Claire, no? At umarap siya sa mga media sa Malacanang para ipahayag, no, yung patungkol nga sa usaping ito. Yan. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginamit. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro. Yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes.
So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Ayan, mga journalist kayo na sinisisi ngayon. Mga fake news kayo. Ayan, nagsalita na si Auntie Claire, no, patungkol nga dyan sa usapin na yan. Kasi talagang viral yan. Yan ang pinag-uusapan ngayon patungkol dyan. Ibig sabihin, yung mga police report na nakakuha sa may Beverly Hills ay fake news. No? Sinasabi nilang walang katotohanan yan. Ayan, nung nakaraan pang mga buwan, nagsalita na si BP Sara patungkol dyan na ito nga na namatay si Paulo Tantoco dahil sa overdose sa drugs, ay nagsalita na nga. Matagal na, ilang makaraang buwan pa, nagsalita si BP Sara patungkol nga dyan. No? At ibig sabihin, merong intelligence talaga si BP Sara, kaya nalaman niya yan. Ibig sabihin, yung police report na yan nakuha ni Maharlika at saka ni BP Sara ay ako ewan ko na sa inyo kung kayo naniniwala kayo, no? Ako sa sinabi ni pero sa sinabi ni Inday Sara, ako naniniwala ako hindi magsasalita si BP Sara ng mga ganung paratang kung hindi totoo yon. Ibig sabihin si BP Sara may mga intelligence yan may nalalaman niya yung mga ganyang mga bagay dahil meron siyang mga tao na nidetect yung mga ganyang mga bagay. Kaya hindi alam kung saan hinuhugot ni Claire Castro yung mga ganyang nagbibintangan niya, yung mga pati yung mga media na fake news nga, no, itong bagay na ito. At kaya nga kayo nang balang mag-comment, no, at comment kayo sa baba kung anong masasabi niyo patungkol doon sa sinabi ni Claire Castro na hindi walang katotohanan yung mga bintang, no, paratang sa ating First Lady. Kaya ito lang mga kababayan, at ito yung katotohanan ay malaking kasiraan to sa ating bansa. Dahil sa Amerika nangyari to, ay pwedeng gawin ng Amerika ay may makondisyon na hingiin itong Amerika para may bigay ng ating bansa, no? Kaya nakakalungkot na yung nangyayari sa ating bansa ngayon ay hindi natin malaman kung ano yung katotohanan, ano ang mali, kasi sa bawat panig ay may sinasabing patungkol nga dito, pero sa kabilang sa administrasyon ito naman ay fake news nga. Kaya kayo nang bahala mga kababayan, at hindi ko ako makapag-comment ng patungkol dito kasi tayo nakikinig lang din sa mga nahasagap nating balita patungkol nga dito, at baka masabing fake news din tayo. Kaya kayo nang balang mag-analyze ng mga bagay ito, kasi ngayon narinig ko lang to, ngayon ko lang napakinggan, nagsalita nga to si Claire Castro, kaya nag-reaction na agad ako, no? Nakikita ko na sa inyo mga kababayan, sa aking mga viewers, sa mga subscribers, para malaman nyo yung balita nga na ito na patungkol nga sa mga reaction ng Claire Castro. Kasi kagahapon pa natin, Monday, inaabangan itong reaction nito ng Malacanang ito, kung ano masasabi nila patungkol nga rito sa may sa kumakalat nga nito na pahayag, no, o bintang dito sa ating First Lady. Kaya nakakalungkot na nangyayari sa ating bansa yung mga itong mga bagay na kung saan talaga ng mga kasiraan to. Kung may totohanan to, talagang kasiraan to sa ating bayan, kasi nga meron tayong pangulo na pinagbibintang patungkol nga sa pulburon, na gumagamit ng pulburon itong ating pangulo. At ito nga ating First Lady ay yun nga na-involve sa Beverly Hills, na kung saan namatay ito si Tantoco, na overdose nga sa may pulburon, no? At nagkalat nga sa loob ng kwarto, sabi nga doon sa lemesa, sa sahig, nagkalat ang yung pulburon na ito, cooking na ito, book na ito. Kaya yan, nakakalungkot. Kaya
Kayo na bahala mga kababayan, at comment lang kayo dyan kung ano ang inyong nakikita. May katotohanan ba itong sinasabi ni Claire Castro, o yung nagsasabi pa ng totoo itong si BP Inday Sara. Kaya kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para mag-update kayo sa aking mga ginagawang upload video. Okay, bye bye po and God bless.